Hi guys, good morning. So eto na mga bossing yung latest natin na unit na 2019 Mitsubishi Xpander GLX Plus. Automatic transmission yan mga bossing. Ready for selling na siya mga boss kasi naayos na natin yung mga issues niya noon nung binili natin. So unang issue niya unregistered. So na-register na natin siya this week. Although sa June magpaparehistro ulit kayo. Okay? June pa naman mga bossing. Tapos next issue niya, subject for PMS na siya, and meron na rin akong video na change oil ko na po itong ating Mitsubishi Xpander. Wala naman siyang major issue mga bossing dahil before ko yan kunin, syempre kung meron niyang major issue hindi nyo yan makikita rito dahil hindi ko yan kukunin. Okay, so talagang mga minor issue lang yung mga meron siya noon and nasolusyonan na natin. Ang natitira na lang niya na issue mga bossing is yung mga minor scratches and dents. Bakit ko siya hindi pinapagawa mga bossing? Kasi yung mismong sasakyan original paint pa, buong body mga bossing is original paint pa. So hindi ko siya mapa-repaint kasi nga mawawala yung pagka original paint niya. So ito na lang mga bossing yung issues niya ha. Pasensya na hindi tayo makasingit doon. So ito sa front bumper, this is a plastic bumper. Meron siyang ayan yung scratches niya. Babae kasi yung naiiwan dito dahil si bossing na may-ari is seaman. So most probably ayan, baka hindi ko na sinasabi si ma'am. Baka lang yung misis ni ma'am ni sir yung nakakaano. Ayan meron yan. Kaya makikita nyo naman. Pakita ko na lang sa inyo yung mga scratches and dents niya mga bossing ha. Ito paint chips, pero plastic part to mga boss ha. Plastic ito, paint chips din tong isang to. Kaya ang solusyon dito talaga mga bossing is repaint na. Kaso nga since original paint, medyo nanghihinayang ako sa pagka original paint niya. Dito wala. Meron isa rito. Ito. Itong scratch na to, medyo malalim, yes. Pag pinabuffing to, ito mahaba to. Pero ito mawawala to sa buffing. Ito ang hindi. Kasi malalim oh. Ayan. Kahit ipa-buffing to, meron pa rin tong visible. Ayan. Pero ito, most probably mawawala to. Ayan. Tapos, wait lang ha. Inspect natin lahat mga bossing muna. Yung mga known issues niya na naiwan. Ito itong guhit na to medyo makukuha sa buffing pero ito malalim. Ayan. Yan. Tapos dito meron din yata dito. Ito malalim, sa ilalim na boss eh. So hindi na masyadong pansinin. Ayan o, nasa ilalim na kasi. Yan. Tapos dito meron din paint chip to. Tapos ito dent. Ito naman mga bossing wala siyang gas dent lang. So makukuha to sa paintless dent repair. Ayan, paintless dent repair. Tapos dito meron pa ba? Hanapin na. Ito. Ito yung pinakamarae tsaka malalim. Ito talagang gumuhit dun sa plastic niya. Ayan So ito masilya, tapos repaint. Plastic bumper naman yan, so okay lang. Tapos ito, another dent. Ito, makukuha sa buffing yan. Pati yung dirt na kulay itim na yon makukuha sa buffing. Tapos paintless dent repair. Etong isa ang hindi. Mukhang medyo malalim. Ayan. Tapos meron siyang konting dent din. Ayan. Yan. Tapos lastly, ito. Paint chips din. Hindi. Makinis, sorry. Makinis siya. So parang makukuha sa buffing to. Mukhang yung pintura kung ano man yung sumabit dito, yung pintura noon ang kumapit. Pero yung mismong makinis kasi mukhang hindi siya paint chips kasi pag paint chips siya mismo makakamot ng kuko nyo eh. Pero ito hindi. Yan lang mga bossing. Tapos overall, ito pakita ko sa inyo. Wait lang. Dalawa yung susi niya mga boss, original key. Tapos meron na ring bukod sa stock na rear camera o reverse camera, meron siyang another camera rito. Ito yung dashcam nila na aftermarket. Tapos ayan, napa-detailing na natin. Naka deep dish matting din to mga bossing. Yan, extended na deep dish matting hanggang trunk. Tapos ito yung kanyang tawag dito, trunk. Yan. Ayan, okay. So kung makikita nyo yung bolt mismo hindi siya nangangalawang, so hindi yan nabaha mga bossing. Ultimo rito. Tapos tsaka makikita nyo rin naman yung condition. Ayan. Ayan. Tapos wait lang, pati ko may lapat. Ayan. Tapos third row seat. Ayan, kung makikita ninyo, kahit yung mga foam, makikita nyo
Dilaw na dilaw pa yung foam niya, wala siyang halong dirt or putik. Ayan, makikita niyo yung mga bakal-bakal. Yan, malinis, walang kalawang, mga bolts, malinis, ayan. Okay. Mga may konting dirt, yes, hindi na may iwasan dahil second hand car. Tapos ito, tools kompleto, Ultimo Tools, hindi kinalawang. May mga konting dirt doon pero given common ano na yan sa second hand. Ultimo Tools, makikita nyo malinis na malinis, hindi kinalawang. Hindi pa ata nga nagagamit eh. Hindi pa nga. Yan. Okay. Tapos hilahin nyo na lang pag gusto nyo naka third row. Wait lang. Pakita ko sa inyo hanggang second row. Ito nga pala mga bossing is yung stock na mating pa. Kasi nga nandito dahil tinanggal kasi naglagay ng deep dish mat. Pero isasama na natin yung ibigay sa kung sino man po ang bibili. Okay. Wait lang. Dito tayo sa second row. Wala naman na siyang ibang issue mga bossing kasi nagawa na natin. Dito naman mga bossing yan, naka deep dish mat din. Tapos yung upuan, nababalikwas. Makikita ninyo mga bossing, ayan, ultimo mga bolts. Yung spring, walang kahit konting kalawang. Pag sinilip nyo yung foam, malinis. Ayan, deep dish mat. Ayan, malinis. Ayan, wait lang ha. Sa kabila ba mayaan ako. Pakita ko lang maigi sa inyo mga boss. Ayan. Baka sabihin nyo merong, ayan o, tignan nyo. Wala siyang sign ng kahit konting kalawang mga bossing. So hindi siya nabaha. Ayan, yan yung mga pinagbubuksan ko at pinagbabaklas ko kapag gusto ko mag-inspect kung nabaha ba yung isang sasakyan. And fortunately, wala naman ako nakitang sign. Nabababa ba to? Hindi ko alam. Yan. Ilalim ng upuan, makikita nyo. Railings, tignan nyo yung kulay ng railings. Halos walang kalawang. Ayan, dito tayo sa first row mga bossing. Fabric lang yung upuan mga bossing ha. Baka sabihin ng iba mukha siyang luma sa picture. Syempre, yung mga gantong fabric, tignan nyo. Ayan o, pag ginano mo ng kamay, magkakaguhit. Pag ginano mo, hinagod mo, nawawala. Ganyan naman talagang properties ng fabric, di ba? Ayan. So hindi porket ganyan na parang iba-iba yung kulay niya is luma na or pangit. Ganyan naman yata talaga. Ayan oh. O di ba? Maanuhan ng kamay mo, guguhit. Hagurin mo lang uli. Okay na. Okay? So wait lang. GLX Plus lang to mga boss ha. Ibig sabihin yung side mirror nito hindi naka-auto fold. Manually namin yung ginaganon. Ayan. Okay, GLX Plus. Tapos first row, ayan, pasensya na. Tinest drive ko kasi kahapon. Ako kasi mga bossing, pag nagbebenta, bago ako magbenta ng sasakyan, after ko ma-PMS, after ko ma-detailing, ayan, ginagawa ko, tinetest drive ko ulit. So, dumumi na naman yung aking ano. Anyway, pagka binigay, may bumili naman ito, i-detailing naman yan ulit kapag dumumi. Ayan, makikita niyo pati sidings, naka-detailing yan. Upuan, ito sasama na natin yung pillow na yan. Tapos dito, ano ba meron dito? Wala. Dito wala rin yata. Wala rin. Stock infotainment. Syempre, wait lang, mileage. Nung nakuha ko to, this is only 35,000 something. Hindi ko na matandaan yung exact, pero meron akong video niya nung kinuha ko yan, 35 something. So galing pa kami ng Cavite noon, so syempre nadagdagan. Kaya 35,137 na siya mga boss. Okay, so ako, kung napapansin nyo mga bossing, every time na bibili ako ng sasakyan, bakit ko bini-video tapos pinapakita ko yung odo para po syempre mga bossing patunay sa inyo mga boss na hindi po ako mamimitik. Kung ano yung odo niyan nung nakuha ko sa mismong first owner, dahil sa first owner lang po ako bumibili, madadagdagan po yan ng konti kasi nga tinetest drive ko, binabiyahe ko pa pauwi dito sa amin. So madadagdagan po yan. Pero hindi po yan mababawasan mga boss. Never po ako mamimitik. Kaya kapag bumibili po ako, binibidyo ko para alam niyo mga bossing na hindi ko pipitikin yung odo. Kaya kapag nakita nyo halimbawa na 35,000 lang o kaya yung nakaraan meron akong binili na Mitsubishi Expander 2019 model, 2,700 lang ang kanyang natakbo. Pinakita ko rin naman po sa video, 2,700 lang po yung odo no, nung binili ko sa first owner. Okay po. Tapos may kasama na rin siyang tawag dito QCY na dashcam. Pero ito mga boss, mapapayo ko palitan nyo
pero hindi na ako kaya na magpalit. Mabibigat yung gantong dashcam mga boss. Itong side mirror, rear view mirror na to, nakadikit lang yan dyan. Kapag nabigatan yan mga boss, nalalaglag po yan. Ilang ganyan na po yung nakita ko nalaglagan ng ganyan mga boss. Kaya hindi ko napapayo yung ganyan klase ng dashcam eh. Hindi ako nagpo-promote ng dashcam. Hindi na ako nagbanggit ng brand. Basta yung bilhin yung dashcam mga boss, yung dinidikit sa windshield. Baka sabihin nyo may pinopromote akong dashcam eh. Tapos, wait lang. Engine bay. Pakita ko rin sa inyo yung engine bay syempre. Pasensya na mga bossing, medyo dumumi kasi nga syempre naririnig nyo maingay, diba? So, naaalikabukan dito. Pero okay lang yan kasi before ko naman yan i-release, detailing po ulit, tas car wash po ulit. Okay, tapos ito engine bay. Nung nakuha ko ito mga boss, meron niyang video na napakadumi ng engine bay mga boss, puro alikabok. So feeling ko mula nung nabili na 2019 hanggang ngayon 2026 ko lang yan nabili, hindi siya napa engine detailing. So ako yung nag-detailing, makikita niyo naman mga boss. Tignan niyo naman, napakalinis na po ng ating engine bay. May mga konting dumi, syempre hindi na natin matatanggal yung mga dumi na nasa sobrang singit-singit, pero at least ngayon mas presentable na po siya. Okay po mga boss, so sa mga interested mga boss, available for cash and financing. Tapos yun na lang po yung ating natitirang issues, yung mga scratches and dents niya. Tapos transfer of ownership mga bossing, sagot ko na po. Naipangako ko po sa mismong first owner na ako yung magpa-process nung transfer of ownership papunta sa new buyer. Okay, salamat po sa inyong panonood.